Nakita nyo, nung sinabi nila si Senator Wing ay acting Senate President, unang issuance, work from home. Nung pumasok pa rin ang mga taga-Senado, ang sinabi, alas 10, umuwi na kayo. Hindi ba katawa-tawa yun? Di ba yung sasabihin sa'yo, work, let's get back to work. Tapos yung unang i-issue is to work from home, then the next day, umuwi na kayo. 10 o'clock pa lang, pinapauwi na. Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Wing, kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo, kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is, receive, don't grab. I didn't grab the Senate presidency in 2016. I didn't grab it in 2025. I didn't grab it in February 2022. But to God's grace, napunta sa akin. By the way, no, kung nakuha ko yon earlier, kasi di ba nagsama-sama Senator Coco, Senator Tito, Senator Frank Drilon, Senator Mig Subiri. Alam nyo kasi sinasabi nila masarap maging Senate President. Yun yung reading between the line, ha? Kasi usually tens of billions ang pwede mo ipasok sa budget. Usually yan, malaking mga discretionary funds ang pwede mo i-withdraw. Then of course, number 3 ka. So sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, basically, you're a VIP there. Ang daming perks po ang pagiging Senate President, no? So when the 4 of them says na, Alan, bumitiw ka na lang, huwag kang kumapit sa posisyon, no? First and foremost, nagulat ako na these personalities, especially Senator Drilon and Senator Coco, who were staunch anti-Marcos personalities, suddenly Marcos na rin, no? I'll go to that later, but what's my point? Sila na-enjoy nila lahat yan. Ako, the day na tinanggap ko at sinabi ko sa mga kasamahan ko, I'm up to the challenge. Kasi nung sinabi sa akin ni Senator Loren, ikaw na, Alan, kumilos na tayo. Nagtanong muna ako I went to Senator Cheese and said na, ako ba dapat talaga pa? But the day na tinanggap ko, I knew, I will not be an ordinary SP. This isn't the usual, di ba, na first among equals ka. Sabi sa akin nung media nung Thursday, Sir, anong ebidensya mo na ang Malacanang ay involved? Well, aside from sino pa ba pwede magpadala ng NBI ng 2 araw kung hindi Malacanang? Yung saan ba nag-meeting yung 11, hindi ba sa Malacanang din? O, but pangatlo, anong sabi nilang ebidensya? Ano sabi ni, di ba ang isda sa bibig talaga nahuhuli? Ano sabi ni former Senate President Tito Soto? Ang naniniwala na kami ang majority at si Senator Win ang acting Senate President ay Malacanang House of Representatives. Ikaw na nagsabi, Malacanang, kasama sa plano . Yun din ang sinabi ni Senator Win. Para walang gulo sa bangko, sa mga empleyado, tanong natin sa civil service. So, yun po ang sinasabi kong, guys, kung mahal nyo si Senator Win, huwag niyong sirain yung kanyang future. Saan ka nakakita ng Senate President, unang gagawin, imbitahin yung SILG, yung Secretary of Interior and Local Government para ayusin yung peace and order sa Senate. May sarili tayong USAA, may contingent tayo ng Marines PNP, may PNP sa labas. Pag kulang yon, you can request the PNP. Hindi mo pinapapunta yung SILG mismo. Ngayon naman, ang magde-decide kung sinong Senate President, hindi rules natin, hindi constitution natin, civil service. Sino ba nag-appoint ng Civil Service Commission? Malacanang din, di ba? So, napakahirap po. But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap humanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13.